Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Ito ang matapang na pahayag ni Atty. Levy Baligod nitong Martes, Pebrero 24 upang ilantad kung kanino umano inihahatid ang bilyon-bilyong pisong nakaw na pera na mula sa kaban ng bayan. Ang mga testigo ay mga dating Marines na nakasama ni Master Sergeant Orly Guteza na dating nagsilbi bilang security personnel ng dating congressman na si Zaldico. Ayon sa grupo, ang Valle Verde Phase 6 Pasig City ang nagsisilbing hub kung saan binibilang at ipinamahagi ang malay-maletang pera. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Anya, sa sobrang dami ng pera, hindi na lamang umano sasakyan, kundi pati eroplano at helicopter ang ginagamit sa transportasyon nito. Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Kalakip sa mga pasabog ni Baligod ang pagkakasangkot umano ng ICC investigators sa nasabing payola. Ayon sa abogado, pinondohan ng administrasyon ang pagdating ng mga dayuhang opisyal para pumanig sa mga binuong testigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV na lulutang kaugnay ng investigasyon sa war on drugs at mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ng Duterte administration. Bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Zaldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Meron din umano silang group chat na kung saan nandoon ang mga pangalan ng mga politiko at ibang detalye ng mga personalidad na bibigyan ng pera. Ako po si Rosbert Tuaupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na na sa team namin kay boss Elizaldico. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Kinumpirma din ng mga dating security ni Zaldico na nakapaghatid sila ng pera sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Opo, ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi.
Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kanino po yun? pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Mula taong 2022 hanggang 2025, umabot umano sa 100 beses ang naganap na delivery sa Forbes Park at sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Dahil sa tindi ng korupsyon, naniniwala si Baligod na wala ng institusyong maaasahan ang taong bayan. Nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI, ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Sa ngayon, nangangamba ang grupo para sa kanilang seguridad dahil sa mga natatanggap na banta sa buhay. Gayunpaman, sinabi ni Baligod na may susunod pang batch ng mga testigo na lalabas sa tamang panahon. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang palasyo ukol dito habang itinanggi naman ni Trillanes ang mga paratang. Ayon sa dating senador, walang basihan ang mga pahayag ni Baligod at nagbanta ito na magsasampa ng mga kasong cyber libel laban sa mga nagpapakalat ng nasabing maling impormasyon. Pebrero 24, araw ng Martes, humarap sa publiko ang 18 dating Marines na dati umanong nagtatrabaho bilang security personnel ni dating Congressman Zaldico. Inilahad nila ang kanilang nalalaman patungkol sa pagdi-deliver umano ng mali-maletang pera papunta sa ilang mga personalidad at politiko. Ang nasabing pera na dinideliver ay galing umano sa kaban ng bayan. Inilahad ng grupo sa pangunguna ng kanilang legal counsel na si Attorney Levy Baligod ang pangalan ng mga individual na tumanggap di umano nito, kabilang sina Ko, dating Speaker Martin Romualdez at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakasaad din sa joint affidavit ng mga dating Marines ang iba pang mga congressman na sangkot umano sa nasabing gawain. Ang mga mambabatas, grabe, ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. Kasunod dito, may pakiusap naman si Attorney Baligod sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Marine Corps. Meron akong isang pakiusap sa ating Armed Forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Samantala, nagbigay ng pahayag ang AFP kaugnay sa nasabing issue. Ayon sa AFP, ang mga aligasyong ibinabato ng grupo ay dapat dumaan sa legal na proseso. Kasabay nito sinabi ng AFP na karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan at hinikayat ang bawat panig na hayaang ang batas ang mangingibabaw.
Sa panig naman ng Philippine Marine Corps, sinabi nito na base sa kanilang records, 2 sa 18 ay hindi kailanman naging kasapi ng Philippine Navy o Marines. Batay pa sa record ng Philippine Marine Corps, karamihan sa mga humarap sa media ay natanggal sa serbisyo dahil sa hindi magandang record, habang ang iba naman ay nagretiro nang may maayos na katayuan. Kaugnay nito, may payo ang dating kalihim ng Department of National Defense at standard bearer ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas na si Norberto Gonzales sa grupo ng mga dating Marines. I-suggest natin kay attorney at ang mga Marines doon sa ginawa nilang expose kahapon na magsampal na sila ng formal na kaso sa ombudsman laban kay Speaker Romualdez at ang mga kongresista na nakita nilang parang kasabwat at nakinabang sa ito sa nangyayaring mga pagnanakaw dito sa kapanambayan natin. Sinabi ni Gonzales, mainam-anya na formal na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan para malaman anya kung saan papanig ang ombudsman na pinamumunuan ni Jesus Crispin Rimulya. Kaya nga yung aking rekomendasyon kay attorney na mag-file sila ng kaso ng ombudsman para masubok natin kung anong klaseng opisina ng ombudsman meron tayo. Kaya naman ipinapanalangin umano ni Gonzales na sana kumilos na si Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nadadala ang mga politiko at patuloy pa rin ito sa pagnanakaw. Pero sana ako ipinapanalangin ko na mas dagdagan ng lakas ng loob ang Vice Presidente natin na kumilos ngayon huwag nang hintayin yung election sa 2028 kasi nakikita natin kunyari yung panibagong budget. Maraming eksperto nagsasabi marami pa rin nakasingit na nakaw doon Ang ibig sabihin, bagamat malubhang-malubha na ang galit ng taong bayan sa mga nagnanakaw sa kapanambayan, hindi pa rin natatauhan ng mga kongresista natin. Hindi pa rin ang mga nagnanakaw sa gobyerno, hindi pa rin natatakot. Sa huli, mensahe ni Gonzales sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin ang gagawing pagnanakaw. So nakikita natin, 2 taon pa, 2 budget pa ang ilalabas natin. Gano'ng kadami pa ang nanakawin. Kaya tingin ko, yung hirap ng sambayanan dapat sana damdamin na ng mga pwedeng makatulong. Hindi lang mga mababatas at unang pamilya ang idinadawit sa bilyon-bilyong pisong delivery umano ng pera, kundi maging ang ilang gabinete at appointee ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliban sa mga senador, kongresista at kina Pangulong Marcos at Liza Marcos, kasama din sa mga binanggit ng mga dating sundalo sa kanilang joint affidavit na isinumite sa ombudsman ay ang ilan pa sa mga naitalaga sa pwesto. Sa page 16 ng affidavit, isinalaysay ni Bernard Tube na nagbaba umano sila ng 2 medium-sized na maleta sa basement 3 ng Horizon Homes Shangri-La para kay dating DBM Secretary Amena Pangandaman. Damay rin si Bucor Chief Retired General Gregorio Catapang Jr. na nag-deliver umano ng 8 maleta kay Saldico sa BGC Shangri-La. Habang si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, hinatiran naman umano ng 8 maleta, 1 maliit at 7 medium-sized sa Quezon City. Isang paper bag naman ang inabot umano kay National Security Advisor Retired General Eduardo Año matapos ang isang pulong sa Polo Club Townhouse kasama sina Saldico, si dating Speaker Martin Romualdez at Leila de Lima. Maging si Comelec Chairman George Garcia, kinaladkad din sa affidavit. 4 na medium-sized na maleta umano ang kabuang tinanggap nito sa 2 magkahiwalay na meeting kasama si Saldico. Maging ang mga social media troll farm operations at ilang miyembro ng media, hinahatiran din daw ng pera sa mga car park o sa mismong bahay nila. Nakasalaysay sa affidavit na sa isang malaking maleta, 50 hanggang 70 million pesos ang pwedeng maisilid, habang sa medium-sized ay nasa 30 hanggang 40 million pesos, habang sa maliit na maleta ay nasa 15 hanggang 25 milyong piso ang maaaring mailagay. Samantala sa mga paper bag, nasa 5 hanggang 10 milyong piso ang nailalagay dito, habang 2 million pesos naman sa expandable envelope. Kung naubusan ng maleta, nilalagay umano nila ang pera sa karton o mga storage boxes na sila rin ang inuutusan na bumili. Kalakip ng dokumento ang mga litrato ng mga maleta, shipment receipts at maging ang chopper na umanay ginamit nila sa operasyon. Ngunit sa gitna ng mga pasabog na ito, inilahad ng mga dating sundalo sa huling bahagi ng kanilang joint affidavit ang nararanasang pressure. Binigyan umano sila ng babala na huwag ibubunyag ang operasyon at inalokan pa ng pabuya kapalit ang paggawa ng contra-affidavit para pasinungalingan ang mga salaysay ni Orly Gutesa. Dahil sa kanilang pagtanggi, banta sa buhay sa pamamagitan ng text at tawag ang kanilang natatanggap. Ayon sa kanila, may ilan na sa kanilang kasamahan ang nakumbinsing bumaliktad. Samantala, matatandang una ng tinawag na lousy script at paulit-ulit ng kasinungalingan ng palasyo ang mga nasabing akusasyon ng dating mga sundalo laban sa Pangulo.
ipinangsuhol umano sa mga matataas na opisyal sa bansa. Sa tansya naman ng dating head ng BSP Investor Relations Office na si Cora Guidote, mahigit 800 bilyon ang laman ng mga maleta. Sa programang Sa Totoo Lang ng SMNI News, ipinaliwanag ni Guidote kung anong mga proyekto sana ang magagawa ng perang laman ng mga maleta. Yung 800 billion, napakalaki niyan. Okay? So, ayaw kong ilagay yan sa, kung ako tatanungin, ayaw ko ilagay yan sa mga ayuda-ayuda kasi walang mangyayari dyan eh. You're giving the fish, you're not giving the fishing rod. Diba? Oh, yes. Kailangan maging productive yung pera. So, kung ilagay yan sa paggagawa ng mga kalye, it can build 80,000 kilometers of roads. Ganyan. And how many, and a lot of jobs. Yeah, from Manila to Masbate, ano lang yan 1,000 kilometers yata. Ito 80,000 kilometers. So ilang kalye magagawa niyan? Or if you put it in homes, it can build up to 806,000 homes assuming 1 million pesos per home. Dagdag ni Guidote na isa ring ekonomista na isa sa mga problema sa bansa ay ang kawalan ng accountability ng mga tiwali sa pamahalaan. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., marami ng issue ng korupsyon ang lumabas pero tila walang napapanagot. Yung corruption, walang accountability. Di ba sa ibang bansa, pagka nahuli kang corrupt ka, lalo sa China, pinapatay na kagad. Oo. Dito, hindi inimbestigahan. Pagka may witness, wala, binablock nga, di ba? Sa ngayon ay naghayag ng kahandaan ang Senado na paimbestigahan ang maleta delivery scheme at ang mga impormasyong inilahad ng Brave 18. Walang effort na makipag-usap. Ito ang pahayag ni Sec Pro Tempore Ping Lacson laban kay Atty. Levy Baligot. Si Baligot ang abogado ng 18 dating Marines na naglantad ng katiwalian sa flood control projects. Sinabi ni Lacson na handa siyang makausap ang abogado pero hindi raw ito kumokontak sa kanya. Nais kasing linawin ng senador ang nilalaman ng affidavit ng mga testigo bago sila isalang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang do the math. At tingnan natin kung physically possible, no? Logistically possible, edi pag-usapan natin at iisalang natin. Ayoko lang iniwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo, wala naman kami lugar dito, 18 yung tutulong. Ayon pa sa senador, mahirap ipatawag ang mga dating security ni Zaldico kung hindi tugma sa katotohanan ang kanilang mga testimonya. Bukod sa 18 ex-Marines, handa rin umanong humarap bilang testigo si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson tungkol sa flood control scandal. Wala ring vetting o pagbusisi sa pahayag ni Singson dahil hindi ito inobliga ni Lacson na magsumite ng affidavit. Tama na sa akin, ang itetestify niya relevant sa inimbestigahan ng Blue Ribbon. Inaasang magsasagawa muli ng pagdinig ang komite tungkol sa flood control scandal sa April 14 o sa mas maagang petsa. Sari-saring batikos ang tinanggap ng Office of the Ombudsman matapos nitong idawit ang Duterte administration sa alegasyon ng maleta delivery. Sa isang press conference, sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na batay sa kanilang intel report, ang litrato ng maleta sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinampirman ni Rimulya na pera ang laman ng maleta at nangyayari na umano ang ganitong kalakaran bago pa ang pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay dating PACC Commissioner Attorney Manuelito Luna, ang pagtatakip sa kasalukuyang administrasyon ay may tuturing na obstruction of justice. Iginit niya na bago pa ang mga dating sundalo, una nang ibinunyag na Orly Gutesa at Saldico ang paghahatid ng pera gamit ang mga maleta sa matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno. Yung pagtatakip at saka sweet tactic at pagtatakpan, hindi maganda yan kasi obstruction of justice yan eh. At hindi lang naman ang 18 ang nagsabi na nag-deliver sila ng pera sa Pangulong Marcos Jr. at ang iba pa. Meron pang unang revelasyon yung kay Saldico mismo. Tapos, una pa kay Saldico, si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsabi siya na nag-deliver din sila ng basura, luggage or suitcases ng basura or pera sa iba't ibang individual including yung residensya or residence ni President Marcos Jr. So, hindi lang ito isang piece of evidence pieces of evidence seemingly supporting each other. So, nagko-corroborate. So, dapat mas seryoso ang ombudsman. Naniniwala rin sa Atty. Luna na hindi na kailangan pang gumawa ng sari-sariling affidavit ang 18 dating sundalo. Sapat na ang isinumiting joint affidavit kung saan malinaw ang partisipasyon ng bawat isa sa nasabing anomalya.
Wala rin daw indikasyon na may mali siyang pagdadawit ng mga ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Enough na yun para ma-evaluate ng Office of the Ombudsman at other investigative bodies para malaman ang katotohanan dito. Ang publiko is losing its patience dahil sa mga pamumulitika ng ilan sa administrasyon, yung alleged cover-up nila dito sa mga aligasyon ng 18. As I've said, I believe in the credibility of the 18 at ang kanilang mga aligasyon ay pwedeng nilang patunayan. Sa ni Luna, dapat himaying mabuti ang mga revelasyon bago magpalabas ng maagang konklusyon. Pinatutungkulan ni Luna ang pagdududa ni Senator Ping Lacson sa kredibilidad ng mga testigo kahit wala pang ginagawang pagdinig. Binigyan din niya na hindi tama na may ipapabago sa mga isinulat ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Tigilan muna niya yung mga premature statements niya sa media. Kasi wala pa namang paghihimay, wala pa namang nagaganap na hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. May conclusion na siya. So, ang dating sa publiko niyan ay pag-iiwas, cover-up, and discrediting the 18 soldiers. Hindi maganda yan. Dahil sa lawak ng korupsyon, ramdam na raw ng bansang matinding epekto nito sa ekonomiya at sa imahe ng hustisya sa Pilipinas. 805 billion pesos na allegedly na nanakaw sa ating kaban is such a big amount. At ang damage nito ay nararamdaman na natin sa pagbagsak ng ekonomiya, loss of investor confidence, at saka yung ating sistema ng hustisya ay napu-question na ngayon dahil sa mga alleged pagtatakpan or cover-up and squid tactics na ginagawa ng administrasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.